nag-chat si Erica. Wala, yung mga streak. Uy, Sai, mukhang pagod ka. Galing ka ng mapili. Pagod na, okay? Kami, last day na namin kanina eh. Kaya ba? Last day tinakbo ko. I feel deserve natin ito. Diba? True ka dyan. Ay, wait. Ano nga yung sunod na Erica? Ano to? Anik. Alam mo rin yung mga anik-anik? Alam mo, uso yan ngayon. Meron ako ngayon eh. Wow! Ngayon ko nga lang ito pinapanood mga anik-anik eh. Parang dito sa mga TikTok na pinapanood ko. Di ba mga preaching siya, tapos maliliw na stuff animals? Ay, oo, marami yung mga isang sample ng anik-anik. Hala, wait lang, time na nga! Erica! Grabe! Te, ang ingay ng bag mo! Yung anik-anik, ready ka pala? Ano ba? Ngayon nyo lang malalaman? Ay, sorry! Wow! Time na, te! Tama na! Grabe, malilate na tayo! Naman. Ay, wow! Pero, ano nga ba talaga ang kahulugan ng anik-anik, Erica? Ang anik-anik ay ang pangkalatang termino na maaari magdarawan ng mga material na ari-arian na nanatili sa pagmamayari ng tao anuman ang layunin at gamit ng mga ito. Ayon sa Philippine Kalendaryo nitong 2024, ang salitang anik-anik ay nagmula sa salitang Filipino na ano-ano na nangangahulugang this and that o everything and anything sa Ingles. Maaring arbitraryo para sa mata ng iba. May simbolo ang koleksyon ng mga resibo, sirang bracelet na hindi matapon-tapon, ticket sa bus at souvenirs na madalas ikinakabit sa isang karanasan o alaala. Ay, miss ko na siya. Ay! Maliban sa ekspresyon ng mahalagang tao o karanasan sa buhay, maaari rin makita ang mga anik-anik sa mga bagay na maraming pakinabang sa pang-araw-araw. Dahil kilala ang mga Pilipino sa pagiging masinop at matitipid na panilalang. We Filipinos deal with this gripping feeling of sayang as we deal with having to discard objects. Art professor studies Velasco tells Philstar Life, think about our plastic or paper shopping bag collections or the food containers we reuse. Nababawasan ang gastusin sa loob ng tahanan sa paggamit ng mga bagay na ito lampas sa inisyal nitong gamit. Hindi na rin bago ang mga anik-anik na ito. Ayon sa isang artikulo noong 2011 ni Dr. Felipe M. De Leon, ang ugali ng mga Filipino sa pangongolekta ay dahil sa ating pagiging maximalists. Sabi niya, may likas tayong hilig na punuin ang bawat espasyo ng kung ano-anong bagay na nakaugat sa ating emotional sensitivity at matinding kagustuhang magkaroon ng connection at pakikibagay. Lumaki kami na ang considered na anik-anik ay ang mga Pokemon Pogs at Barbie dolls. Samantalang isa sa mga anik-anik ng mga batang 90s ay ang trading cards na inspired sa hit Taiwanese drama na Meteor Garden. Pati sa fashion, nanumbalik ang sikat noon na Y2K style, which is yung preppy outfits at makikintab na accessories. At syempre, hindi natin pwede kalimutan ang 90s pop culture princess na si Jolina Magdangal. Siyang nagpauso ng mga colorful hair ties, cute na accessories at girly girl fashion na hanggang ngayon benchmark pa rin ng mga anik-anik sa kasulukuyang nauuso sa fashion. And that was anik-anik din. Ngunit sa modernong panahon, tila nagbago na ang definition nito. So, ano na ang considered anik-anik now? Sa pag-usbong ng teknolohiya, partikular na ng social media, ang gamit ng anik-anik ay naging diskurso sa online world. Ayon sa isang essay mula sa post ni user @cozybawa sa X, ang anik-anik ngayon ay may dalawang klasifikasyon. Ito ay ang mga una, kept items at pangalawa, consumed items. So, what's their main difference? Well, the kept items are those we collect for practical, impractical, and nostalgic purposes, while those consumed items are what we purchase brand new or secondhand with reference to toys, cute accessories, and collectibles. Ang anik-anik girly identity rin ay sumikat noong pandemya at ginamit ng karamihan to describe those in their teens or 20s who show off their collections on sites like X or Instagram.
mayroon ng emphasis ang aesthetic appeal ng anik-anik when posted online. What now has grown to characterize the anik-anik girly are highly curated collections, artfully organized in photographs or short-form content. Ang collection na ito ay isang projection ng kanilang personalidad that, when perceived to some extent, as perfect. Uy, sila Erica ba yun? Uy, andyan pala kayo! Uy, Sai! Anong ginagawa niyo dyan? Ala, sali ako! Nag-ibig pa kami. Alam mo ba itong sayaw na to? Oo, Bax, ako pa ba? Tara! Ah, sige. Tara, pero sa mura lang ha. Nagtitipid kasi ako. Gagay naman, Dre. Sorry ha. Wala lang sa lagman. Mura naman yun para sa Sige. Narata. Bibi, may tanong ako. Ano yun? Bakit ang daming nakasabit sa bag mo? Di ba si Maloy marami ring ganyan? Hindi ba yung sinabi mo sa akin sa TikTok? Oo. Wow, nanonood ko kayo mga session ko ah. Anyway, hindi naman dahil fan ako ni Maloy. Oo na. Dahil marami ako. Eh bakit? Hindi sa ginajudge kita. Curious lang ako. Ako rin. Well, parang form of expression ko kasi siya. As people, especially girls, we categorize ourselves such as those micro-labels like clean girls, coquette, and femcel. These categories are attempts we make to quickly understand and categorize the people around us. If you're a clean girl aesthetic, I already know what type of person you are, and I already know how I feel about people like you. We have always been using objects and clothes to signal what kind of person we are to other people, or what we want to be. Ang identity naman natin ay wala talaga sa loob natin. It's a continuous process that we build the more we interact with other people. So having anik-anik in your bag signals to other people that you are an anik-anik girly, which, if they are familiar with, means you're creative and expressive. Yung pagiging anik-anik girly, nagkakaroon na siya na ngayon coolness factor. Hindi na siya pagiging makalat or barara. It's an art. Again, look at that! And it's bedazzled with Dior. I love it. Okay, so again, now, medyo marami ka ng kaagaw. Dati, di ba, hindi naman. It's kind of fun to see that people are already appreciating the plushies. Kasi before I felt like parang siguro like iniisip nila matanda ka na, you're still collecting this anik-anik. And I felt like I wasn't like connecting to anyone. And now it feels like very like more happy to see a lot of people appreciate. For you, it's part of your fashion. It's part of the look. Yes. It's Actually, it's very different. Sometimes I go with buttercup or like blossom, but today I feel like this one is like a contrast to this full like anik-anik I have here. For my little bukas, you can see like and where you get that look, paano ba yan? Yes. I love it. Very bedazzled. And for you, would you say, now you look like a fun girl and your labubu is fun, would you say it reflects your personality? Kahit pa paano? like this shows who I am. When I found out that this dress and pop, nakakatuwa kasi I have my own little dolls girls. So, Yeah. That's it. You try to show your personality. definitely kasi when I was like buying or choosing the dress, I wanted to resonate me like my style as well. Yeah. Did you guys buy? How about you? Yeah. Yeah, I know. I can see that. And the feel kasi of unboxing. Yeah, I know. Yeah. Nitong ika-31 ng Oktubre, nag-viral sa X ang isang interview mula sa ABS-CBN News kung saan ang mga anik-anik lovers na nagngangalang Ria, Sofia at Denise ay nabatikos ng karamihan sa paggamit nila sa salitang anik-anik bilang pantukoy sa mamahaling collectibles mula sa Pop Mart tulad ng Labubu at Crybaby. Makikita sa interview na ito na ginagamit nila ang mga anik-anik as a fashion statement. Nagpapakita raw ito ng kanilang personality at bumabagay sa kanilang clean girl look. Sa kabilang dako naman, ang mga reply at quote retweet ng karamihan ay pagpupuna sa pagiging bandwagon ng mga babae at nagpakita ng letrato ng tunay na mga anik-anik. Sa taas ng presyo ng mga collectibles na ito na nagmumula sa 500 pesos at higit pa, people have considered this issue as consumerism, where they are hoarding and are over-consuming microtrends. Ang market, para mas dumami ang benta, gumagamit ng mga taktika tulad ng paggawa ng limited edition items. Ang eksklusibidad at bihirang availability nito
ang nagiging selling point para sa mga kabataan. Isa pang strategy ang pagiging random ng produkto. Hindi mo alam kung anong variation ang nasa loob ng kahon. Kaya bibili ka ng bibili para makompleto ang koleksyon. Ayon sa commodity theory ni Timothy Brock, ang ganitong illusion of scarcity o pagiging limitado ng supply ang nagpapataas sa perceived value ng mga bagay kahit walang practical na gamit. Words used to have meaning. Going back to the responses of the people in the internet, those in lower economic class who value anik-anik find it offensive for the rich people to put new meaning into words that represent them. Some people defend the girls in the interview since pera nga naman nila yun, and they have a point. Where it is really nice to think na naging norm na and okay lang mag-collect ng mga bagay na ikasasaya mo kahit adult ka na. But would these rich people still collect their so-called anik-anik if the trend dies down? Did they make it their personality? Or were they just really expressing their creativity and individuality but in a more expressive way? Weren't they just trend hoppers and they just wanted to be called anik-anik girlies? So, ano nga ba ang dapat tawag sa mga anik-anik na nauuso ngayon? Actually, mas applicable na term ang buloloy o abubot. Kasi anik-anik usually refers to random small things with no specific value. Pero ngayon, yung mga collectibles tulad ng Pop Mart o iba pang nauuso, mahal na at sobrang curated. Kaya, hindi na lang siya basta anik-anik. Buloloy or abubot fits better dahil these terms emphasize their decorative or even status symbol purpose. Burluloy, by definition, ay mga dekorasyon o accessories. Things na ginagamit pampaganda o pampasikat, like jewelry or decorative displays. Meanwhile, ang abubot naman, mas casual siya. Parang mga knickknacks or trinkets na minsan may sentimental value or aesthetic purpose. Ang point dito, hindi na random o walang kwenta mga gantong bagay ngayon. They're often treated as personal investments or personal expressions na rin. Kaya I think it fits better if we're gonna call them abubot or burloloy instead of calling them anik-anik. Pero alam mo, whether we choose to buy these gentrified and overpriced anik-anik or not, it's so important to take a step back and really think about why we're drawn to them. Are we buying because we genuinely love these items, or are we just influenced by the constant push of social media and its algorithms? Let's face it, social media plays a massive role in shaping what we value and collect. Especially now, it's one of our main ways to connect with others. Pero, kailangan natin tanongin ang sarili natin. Are we chasing something for the joy of owning something meaningful? Or are we just falling into the trap of instant gratification? Hindi naman masama ang mag-collect or mag-invest sa mga bagay na nagpapasaya sa atin. But it's worth reflecting on whether these choices align with our personal values or if we're just keeping up with trends. Let's be mindful consumers. Bumili ng kung ano ang tunay na nagdaragdag ng halaga sa ating buhay. At huwag hayaan na ma-pressure ng algorithm o pamumuhay ng iba ang magdikta sa kung ano ba ang talaga ang nagbibigay ng kaligayahan sa atin.